what metacognition is? Metacognition is thinking about thinking. And we learned a lot about thinking strategies. Ang dami nating napag-usapan sa linggong ito tungkol sa iba't ibang thinking strategies na makakatulong sa inyong pag-aaral. Kaya sa araw na ito, tayo ay magre-review. Ang kasama ko ay si Melt ng Word Hub. Samahan niyo rin kami. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week: thinking about thinking. Today's topic: review. Today's guest: Melt of Word Hub. Kids, today we will review about the thinking strategies that we learned for the whole week. At ang kasama ko ay si Melt ng Word Hub. Samahan niyo kami kasi marami tayong pag-uusapan. At pag-uusapan natin ang mga thinking strategies na makakatulong sa inyo kapag kayo ay nag-aaral. Hi, Melt! Kamusta po, Ate Sally? Salamat naman, Melt, sasamahan mo kong mag-review sa araw na ito. Opo. O Melt, sa araw na ito, tayo ay mag-uusap tungkol sa iba't ibang thinking strategies na aming ginawa sa linggong ito. Ito ay may kinalaman sa topic natin na metacognition. Oh. Alam mo ba, Melt, kung anong ibig sabihin ng metacognition? Metacognition. Yun po ba yung thinking about thinking? Tama, Mel. Thinking about thinking. Ang metacognition ay magandang mga study strategies para makatulong ito sa iyo kapag ikaw ay nag-aaral. Opo. Alam mo ba, last week, nung kausap ko si PJ, pinag-usapan ka namin. Talaga po? Oo, pinag-usapan ka namin. Sabi ko kasi kay PJ, ikaw ay isang kinesthetic learner. Kinesthetic learner? Ano po yun? Ibig sabihin nun, Mel, nangangailangan ka ng movement kapag ikaw ay nag-aaral. Opo. Opo, kailangan alam mo kung anong learning style ang mayroon ka para makaisip tayo ng mga thinking strategies na appropriate para sa'yo. Opo. O Mel, sabihin mo nga sa akin, ano yung tatlong thinking strategies na pinag-usapan namin sa linggong ito? Sa pagkakaalala ko po, 3 po yun, di ba, Ate Sally? Opo, ano-ano po yun? Una po ay talk aloud. Talk aloud. Pangalawa, Reading salad po. tama, reading salad. Tapos, ano yung pangatlo? Concept mapping po. Concept mapping, very good ka doon, Mel. Talk aloud, reading salad, at concept mapping. Mag-review muna tayo dun sa una. Ano nga ulit yung unang thinking strategy? Talk aloud po. Talk aloud. At ano ang alam mo tungkol sa talk aloud? Yun po ba yung magsasalita ka po ng malakas? Tama, magsasalita ka po ng malakas habang ginagawa mo ang iba't ibang activities na iyong nire-review. Talk aloud, magsasalita ng malakas. At sino yung nakasama ko nung kami ay nag-usap tungkol sa talk aloud? Si Ariana po. Very good, Mel. Ang pinractice namin ay handwriting. Opo, nagsulat kami ng pangalan ni Ariana habang sinasabi niya ang stroke sa kanyang pangalan. Ikaw kaya, magagawa mo kaya yon? Uy, kayang-kaya ko rin po yan, Ate Sally. Sige nga, spell mo muna ang pangalan mo. Melt. Melt. M-E-L-T. Very good! Ang galing mo dun, Melt. Ako, meron ako ditong letter M. Anong first letter ng pangalan mo? M po. M. Para magawa natin ng talk aloud, sasabihin natin ang strokes ng letter M. Ako muna ha, makinig ka muna sa akin. Opo, Ate Sally. Ganito ha, down, slant up, down. Ikaw naman, Melt. Down, slant up, down po ulit. Very good, Melt. Kapag nagsusulat, kailangan gamitin mo yung talk aloud para mas matandaan mo kung paano magsulat. Di ba, Melt? Opo. Sige, Melt. Yun ay isang halimbawa ng study strategy na ginagawa ng mga kinesthetic learner na tulad mo. Ang galing naman po nun, Ate Sally. Sige, mamaya pag-usapan naman natin, Melt, yung iba't iba pang thinking strategies. Okay po? Opo. Sige, salamat, Melt. Sa kids, mamaya ang pag-uusapan naman natin yung iba pang thinking strategies na napag-usapan na rin natin sa linggong ito. Samahan niyo pa kami, ha?
Talk aloud, ibig sabihin nun malakas na sinasabi habang gumagawa. Sige po, ganito ang talk aloud ha. Papakita ko sa'yo. Ganito ang gagawin natin. Mag-practice muna tayo ng directions. Okay? Okay po. Pag papunta doon, anong direction? Right. Right. Anong papunta doon? Right. Right. Lalagay ko dito yung direction. Papunta doon ay right. Pag papunta doon, Left. left. Ang letter A ay ganito. Ganyan. Sabihin natin yung directions habang sinusulat ang letter A. Ito ay slant left. Anong sasabihin natin? Left. Slant left. Sabihin mo po. Slant left. Slant left. Slant right. Then, ano pong next? Go to the right. Ano nga yun ulit? Sabihin natin. Slant left, slant right, and then, go to the right. Ikaw naman po. Gagamit tayo ng paintbrush. Kunwari, buburahin mo yung letter A. Sasabihin mo, slant left, slant right, go to the right. Okay po. Slant. Sabihin po. Slant left. Slant right. Slant Go to the right. right. Again. Practice. Slant. Left. Slant right. Slant Go to the right. right. Very good. Good job. Good job po. Sige, pa-practicing pa natin yung ibang mga yung ibang letters. Okay po yun? Sige po. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, the viewers will review about metacognition or thinking about thinking and the strategies learned throughout the week. Sa kids, a while ago, nag-review tayo tungkol sa Talk Aloud. Ang Talk Aloud ay isang thinking strategy na makakatulong sa inyo lalo na kapag kayo ay nagpa-practice ng handwriting. Pag sinabi nating Talk Aloud, kailangan sabihin nyo ng malakas ang inyong ginagawa. Ang susunod nating thinking strategy ay sasabihin ni Melt. Melt, ano nga yung pangalawang thinking strategy? Reading salad po. Very good, Melt. Reading salad. Ate Sally, parang nakakagutom naman po yun. Ano ka ba, Melt? Lagi na lang ikaw nagugutom. Salad po eh. Ate Ate Sally, Opo. sabi niyo po kanina, reading strategy po. Parang eating strategy naman po yun Anong eh. eating strategy? Melt talaga? Hay nako, di ka naman kalbo. Nagjo-joke ka. O, gato na lang, Melt. Pag-usapan na lang natin yung reading salad. Ang reading salad ay isang thinking strategy. Ginagamit natin yan para maintindihan mo ang binabasa mo. Ganun po ba yun, Ate Sally? Opo, yung reading salad ay gumagamit ng cards. At teka lang, review muna tayo. Alam mo ba kung ano ang laman ng totoong salad, yung kinakain? Ay, oo naman po, Ate Sally. Sige nga, ano naman po yung laman nun? Meron pong lettuce, Mhm. meron pong tomato, Mhm. meron pong carrots. Mhm. Minsan po may singkamas pa po. Alasing ka, Mas? Opo. Talaga? Kakaiba naman yung salad mo. Pero po, yung thinking strategy, ayan tuloy, nahawa na ako sa'yo. Ang thinking strategy na sinasabi natin, yung reading salad, meron din itong parang sa salad. May color green at may color red.
Parang ano ba yung color green sa totoong salad? Lettuce po. Lettuce. At ano naman yung color red sa totoong salad? Yung tomato po. Very good. Pag sinabi nating reading salad, pinagsasama natin yung green cards at red cards. Yung green cards ay para sa text. Sabihin mo nga kung ano yun? Text po. Very good, para sa text. Tapos, ang red naman ay para sa thinking. Para saan yung red cards? Thinking po. Very good. Kapag nagbabasa, ang kasama ko nun si Julian. Nagbasa kami ni Julian. Tapos, kapag nagbabasa siya, ituturo niya yung binabasa niya. At pagkatapos, maglalagay siya ng green card doon sa bowl. Saan nga ilalagay yung green card? Sa bowl po. Sa bowl o sa mangkok. At pag meron siyang naiisip tungkol dun sa pinabasa niya, maglalagay naman siya ng color red. Anong ilalagay niya para sa thinking? Color red po. Very good. Para rin yung talk aloud kasi habang nagbabasa, yung bata, nag-iisip siya at sinasabi niya kung ano yung opinion niya tungkol sa nabasa niya. Ang galing naman po niya, Ate Sally. Tama, Mel. Ang reading salad ay makakatulong para mas maintindihan ang binabasa. O Mel, sa susunod, kapag magbabasa ka, dapat ano nga yung thinking strategy na gagamitin mo? Reading salad po. Very good. At ano-anong kulay ng cards ang gagamitin mo? Cards po ay green at red po. Very good. Green cards and red cards. At kailangan meron kang, saan mo ilalagay yung mga cards mo? Sa isang bowl po o mangkok. Tama. Pag nagbabasa ka, saan ka magtuturo? Anong ituturo mo? Yung binabasa mo. Opo. Ano nga yung story? Ano yung ituturo mo para sa text? Yung story po. Very good. At ano naman ang ituturo mo? Ituturo natin yung brain natin para saan? Thinking po. Very good, para sa thinking. At habang nakaturo tayo sa brain, anong sasabihin mo? Kung ano po yung naiisip ko tungkol po sa nabasa ko. Ang galing mo doon, Mel. Ganon ang reading salad, ha? Opo. Okay. Ang makakatulong po ng malaki sa akin yung Ate Sally. Very good, Mel. Meron ding movement kasi isa kang kinesthetic learner. Di ba, Mel? Opo. Okay, good job, Mel. Magandang gamitin ng reading salad. Kasi mga bata, mas maiintindihan ninyo ang binabasa niyong story sa pamamagitan ng thinking strategy na ito. They like to sing and dance. They have fun. Very good. O anong naiisip mo para doon? Anong naiisip mo para doon? They like to sing and dance. They have fun. Anong naiisip mo doon? Siguro yung dulo na lang. Do you also have fun with your friends? Yes. Yes, we also have fun. Good job! Tapos na natin ang reading salad, di ba? Ang daming thinking. Di ba po? Good job. O, sige, patingnan mo muna ito. So kids, today we just learned about reading salad. Tandaan, kapag nagbabasa, gamitin ang pointer finger, ituro ang binabasa. At pag mayroon kayong opinion o naiisip tungkol sa nabasa ninyo, ituro ang isip at pagkatapos sabihin kung anong opinion nyo doon sa binasang yon. Sa pamamagitan nun, nakaka-relate kayo sa inyong nabasa at ibig sabihin nun, mas naiintindihan ninyo ang story na inyong nabasa. Well, I'm Ate Sherry Lynn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Na nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Metacognition. Metacognition is thinking about thinking. Mga bata,
tayo ay nagre-review tungkol sa thinking strategies na ating pinag-aralan sa linggong ito. Kanina, nag-review na tayo tungkol sa talk aloud, tapos sa reading salad. At ang pangatlo na ating thinking strategy sa linggong ito ay, ano nga ulit yun, Milk? Concept mapping. Very good. Concept mapping. Ang concept mapping ay isang thinking strategy na makakatulong para ma-organize mo yung mga thoughts mo. Oh, galing naman po nun, Ate Sally. Opo, magaling talaga yon. Pero alam ko, mas magaling ka kasi masasabi mo sa akin kung ano-ano ang ginagamit para makagawa ng concept map. Ano ba yun, Milk? Sa paggawa po ng concept map, kailangan po natin ng shapes at lines po na magkakakonect po. Tama, kailangan mo ng shapes at lines na magkakakonect. Kasi yun ay isang concept map, parang mapa, pero binubuo ito ng mga shapes at mga lines. Di ba po? Opo. Opo. O Mel, natatandaan mo ba kung sino yung nakasama ko nung gumawa kami ng concept map? Si Meg po yun, di ba po, Ate Sally? Very good ka doon, Mel. Si Meg, tama. At ang ginawa namin ay tungkol sa animals. Opo. Opo. At ang ginawa namin dun sa concept map, ginrupo namin ng animals according to the number of feet. Meron nga doon na 2 feet, animals with 2 feet, animals with 4 feet, animals with many feet, at animals with no feet. Makakaisip ka ba ng animal with 2 feet? Opo. Ano po? Duck po. Duck. Paano naman yung animal with 4 feet? Dog po. Very good. At paano naman po yung animals with many feet? Centipede po. Very good. At ano naman yung halimbawa ng animals with no feet? Snake po. Very good. Yun ang ginawa namin ni Meg. At gumawa rin kami ng iba pang concept map na tungkol pa rin sa animals. Pero ibang grupo naman. Naalala ko, ang ginawa namin yung parang movement. Movement po. Oo, pinag-usapan namin yun eh. Yung may movement, halimbawa, may mga animals na tumatakbo. Mga animals na, makakaisip ka pa ba ng ibang movement ng animals? Nagpa-fly po. Na lumilipad, tama, flying. Tapos yung mga nasa water, anong ginagawa nila, Milk? Lumalangoy po. Very good, they swim. Tapos may mga animals din na pag wala silang paa, anong ginagawa nila? Nagko-crawl po. Crawl or gumagapang sila. Pwede kang gumawa din ng concept map gamit po yung iba't ibang groups of animals na yon. Di ba, Mel? Opo, ang galing po, Ate Sally. Ang concept map hindi lang magagamit sa science. Magagamit din to sa iba't ibang subject. At nung nakasama ko si Maha, mamaya pag-usapan natin yon, ginamit ulit namin ng concept map. Pero ibang subject naman. Ang Okay? galing-galing naman po nitong concept mapping po. Tandaan ha, Mel, ano nga yung pangatlong thinking strategy na pinag-usapan namin sa linggong ito? Concept mapping. Concept mapping. Yan ay halimbawa ng graphic organizer. So kids, today, we are reviewing about the different thinking strategies that we learned this week. The third thinking strategy that we talked about is called concept mapping. Ang concept map ay halimbawa ng isang graphic organizer. Ang graphic organizer ay ginagamit natin para ma-organize natin ang ating iniisip at para maging mas madali ang ating ginagawang pag-aaral. Sa gitna po ng concept map Square. ay merong square. Lalagay natin dyan ang main idea. Main idea. Anong lalagay natin sa gitna? Main idea. Main idea. Our main idea is, anong topic natin? Animals. Animal. What's our topic for today? An animal. Animals. And then, later, we'll think of categories. Circle. Yes, circles. We will put the categories in the circles. Can you say categories? Categories. Very good, Meg. Lalagay natin dyan yung groups of, we will Animals. think, yes, we will think of what kind of categories we will write. Okay? And then later, we will draw the animals over here. Anong shape to? Rectangle. Rectangle. And then we will draw the animals. What will we draw? Anong ito-drawing natin dyan? Animals. Very good. Up here. Good job, Meg.
We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. So today, we are reviewing about the different thinking strategies that we learned this week. Kanina napag-usapan na natin ang talk aloud, pagkatapos ay reading salad. Ang panghuli na thinking strategy ay ang concept mapping. Ang concept map ay halimbawa ng isang graphic organizer. Diba, Mel? Opo. Ano nga ang halimbawa ng graphic organizer? Concept mapping po. Concept map. Yung concept mapping, yun yung ginagawa mo. Ang graphic organizer ay ang concept map. Okay po, tatandaan ko po. Tama. Concept map. Concept map. Concept map is an example of a graphic organizer at ang graphic organizer ay maganda para sa iyong brain. Di ba po? Opo. Kasi graphic organizers help us put our thoughts in order. Bakit ba kailangan maging organized, Mel, kapag ikaw ay nag-aaral? Para po mas maintindihan ko po ang pinag-aaralan ko po. Tama, at para wala kang makalimutan. Opo. Minsan kasi kapag masyadong magulo tayo, kapag tayo ay nag-aaral, ang tendency nun, Mel, marami kang makakalimutan. Opo. Lalo na kapag nag-exam ka sa school, Mel, wala kang masasagot kasi nakalimutan mo na, di ba po, Mel? Opo, sa minsan po napaghahalo-halo ko po. Ay, tama yon. Kaya maganda, Mel, na ikaw ay gagawa ng concept map pag nagre-review ka. At yun nga yung ginawa namin ni Maha. Di ba sabi ko sa'yo kanina, ano nga yung subject na pinaggamitan namin ng concept map para kay Meg? Kay Yung Meg po? animals? Ano ang subject yung animals? Science po. Very good. Ang concept map ay maaari din gamitin sa araling panlipunan. Ang galing naman po nun. Opo, Mel. Kasi, nung nakasama ko si Maha, kami ay nag-review tungkol sa kulturang Pilipino. Ano nga yun? Ano nga po yun? Kulturang Pilipino. Kulturang Pilipino. Ito ay tungkol sa araling panlipunan. Kasi gumamit din kami ng concept map. Pero kakaiba yung kay Maha kasi yung kay Maha, gumamit kami ng libro. Talaga kasing meron siyang quiz nung araw na yon at tinulungan ko siyang mag-review. So, ano kayang ginawa namin dun sa textbook? Palagay mo, binasa ba namin yung lesson? Opo. Opo, nag-review kami, nagbasa kami ng lesson. Tapos, para maalala ni Maha yung mahalagang impormasyon, anong ginawa niya? Palagay mo, Naglista po. naglista, tama, at nag-underline din siya. Very good ka dun. Galing po. Opo, naglista at nag-underline. So, Underline. underline. Maganda yung underline, pwede rin naman na highlighting. Alam mo ba kung ano yung highlighter, Mel? Alam mo yung highlighter, yung parang marker? Yung po ba yung makukulay na marker? Very good, opo. Pwede kang gumamit ng highlighter pag nag-aaral ka, Mel. Tapos, after nun, nung alam na ni Maha yung mahalagang impormasyon na dapat niyang tandaan, ang ginawa niya, gumawa naman siya ng concept map. Opo. Opo. Mel, tatandaan, ano nga yung graphic organizer na pwede mong gamitin pag ikaw ay nag-aaral? Concept map po. Very good. Concept map. That's an example of a graphic organizer. At sa susunod na linggo, Mel, mas maraming graphic organizers ang ating pag-uusapan. Diba po? Opo. Opo, Mel.
So mga bata, next week, mag-tune in kayo ulit sa homework kasi mas marami pa tayong thinking strategies na pag-uusapan at mas marami pa tayong gagawing mga graphic organizers. Makakatulong yan sa inyong pag-aaral. At kung mayroon kayong tanong para sa homework hotline, maaari kayong magpadala sa amin ng email sa aming email address. Yun po ay net25kids@gmail.com. Don't forget, like and share our Facebook page. That's www.facebook.com/net25kids. Salamat, Mel! Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng Homework! paalam! Paalam po!